Ang talata na ayaw ng demonyo na malaman mo. Mark chapter 16 verse 17. Mababasa sa Gospel of Mark chapter 16 verse 17. At ang mga tandang ito ay lalakip sa mga magsisampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Alam ba ninyo na may mga talata sa Biblia ayaw ng demonyo na malaman ng mga tao? Bakit? Dahil kapag nalaman mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, mawawala ang kapangyarihan ng kasamaan sa iyong buhay. Ang kapangyarihan ay nasa pangalan ni Jesus. Sa talatang ito, malinaw na sinasabi ng Panginoon na ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng kapangyarihan laban sa mga demonyo. Hindi dahil sa sariling lakas ng tao, kundi dahil sa pangalan ni Jesus. Kapag ang pangalan ng Panginoon ang ginamit, ang kasamaan ay napapalayas at nawawala ng kapangyarihan. At number 2, alam ng mga demonyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga demonyo ay alam kung sino ang Diyos at kung gaano siya makapangyarihan. Sinasabi sa James chapter 2 verse 19, sumasampalataya ka na iisa ang Diyos, mabuti ang ginagawa mo. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig. Ibig sabihin, takot sila sa kapangyarihan ng Diyos. At number 3, bakit ayaw ng demonyo na malaman mo ito? Kapag nalaman ng tao ang katotohanan ng salita ng Diyos, nagkakaroon siya ng pananampalataya. Lumalakas ang kanyang espiritu. Hindi na siya madaling malinlang ng kasamaan. Kaya ang ginagawa ng demonyo ay hadlangan ang tao na makilala ang Diyos at ang kanyang salita. At number 4, ang tunay na labanan ay espiritual. Ang laban ng isang Kristiyano ay hindi laban sa tao, kundi laban sa espiritual na kasamaan. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, hindi laban sa mga pamunuan, sa mga makapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadilimang ito. Ibig sabihin, kailangan natin ng pananampalataya at salita ng Diyos upang manalo sa laban na ito. Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong maprotektahan ang laban sa kasamaan? Number 1, lumapit sa Diyos araw-araw. At number 2, basahin at sundin ang Biblia. At number 3, manalangin sa pangalan ni Jesus. At number 4, magtiwala sa kapangyarihan